Friends will not follow what I say, but what I do. My family will only believe the God I say who lives. My friends will not follow what I say, but what I do. My family will only believe the God I say who lives. Every thought I impress, every word I confess, every act I profess is the gospel according to me. My words are the gospel. Whoa, whoa. My act is the gospel. Yeah, yeah. My life is the gospel according to me. My words are the gospel. Whoa, whoa. My act is the gospel. Yeah, yeah. My life is the gospel according to me. The Bible is read by few, the gospel read by many. It's the gospel according to me. My words are the gospel. Whoa, whoa. My act is the gospel. Yeah, yeah. My life is the gospel according to me. My words are the gospel. Whoa, whoa. My act is the gospel. Yeah, yeah. My life is the gospel according to me. If I speak evil and cheat, I'm in bondage, defeat. If I lead a rage and angry, my old self raging in me, I am crucifying Christ the second time. If I live in sin and shame, defame His name. If I live in doubt and fears, I'm always complaining in tears. I am crucifying Christ the second time. What do I say? What do they see? Will my life lead them to eternity? What kind of gospel am I when the gospel people see? It's the gospel according to me. My words are the gospel. Yeah, yeah. My life is the gospel. Yeah, yeah. My life is the gospel according to me. My words are the gospel. Whoa, whoa. My act is the gospel. Yeah, yeah. My life is the gospel according to me. According to me. According to me. According to me. According to me.
The screaming silence of loneliness, resounding the need for a savior. Shadow seems to fit their longing, their heart's emptiness is billowing. Sin and shame devours the crowd, shouting their loss and misery loud, groping in the valley deep, praying, Lord, my soul please keep, my soul please keep, my soul please keep. Only the blood can break the walls. Only the blood can hold the fall. Only the blood can bring back love. Only the blood can make me whole again. Only the blood can cleanse my sin. Only the blood can make me weak. Only the blood can give me back. Only the blood can make me believe. The screaming silence of loneliness, resounding the need for a savior. Shadow seems to fit their longing, their heart's emptiness is billowing. Sin and shame devours the crowd, shouting their loss and misery loud, groping in the valley deep, praying, Lord, my soul please keep, my soul please keep, my soul please keep. Only the blood can break the walls. Only the blood can hold the fall. Only the blood can bring back love. Only the blood can make me whole again. Only the blood can cleanse my sin. Only the blood can make me weak. Only the blood can give me back. Only the blood can make me believe. Only the blood. It's Jesus' blood. Only the blood. It's Jesus' blood. Isang magandang araw po sa ating lahat at pag-uusapan po natin ang pagbibigay sa ating Panginoon o rich generosity in English. So ang ating topic po ay all of life as a gift, buong buhay natin, alay sa Panginoon.
Holistic giving as an act of worship born from intimacy with God. Ang kaganapan ng pagsamba sa Panginoon ay ang pag-aalay ng ating buhay dahil tayo ay malapit at may malalim na relasyon sa ating Panginoon. Basahan po natin ang Romans 12 verse 1 Amplified Version sabay-sabay. I appeal to you, therefore, brethren, and beg of you, in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. Yan po ang pinakamataas na antas ng pagbibigay according to the Apostle Paul. Ito po ay radical form of giving, yung pagbigay ng ating buhay sa Panginoon at sa kapwa natin. Ang ating ibibigay ay ating buong buhay, talento natin, oras natin, ambisyon, kahit po ang ating buong pag-iisip, buong puso, buong lakas. Sabi po sa Greek, ang sacrifice po, which is pronounced tusia, means sacrifice or offering. So it's both sacrifice and offering before the Lord. Nung Old Testament po kasi, it's limited to dead animals and grain offering. Pero ito po, sa New Testament, tayo po ay tinawag ng Apostle Paul, ang Panginoon, na maging living sacrifice. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, ang ating pagbibigay ng buhay ay internal at ongoing na sakripisyo o offering sa Panginoon. So, ibig sabihin po nito, ito ay magiging ganap sa mga tao na lives in constant communion with God. Habang tayo po ay nagiging malalim at umiibig sa ating Panginoon, nauunawaan po natin na ang ating buhay ay marapat lamang ibalik sa Panginoon. Higit sa pera, higit sa kayamanan, sa ari-arian, ang buong buhay po ang pinakamagandang alay sa ating Panginoon. It is the ultimate expression ng ating pag-ibig sa ating Diyos, ang ating agape sa Kanya. Kaya po bago tayo mag-decide kung ano po at magkano ang ating ibibigay sa ating Panginoon, manalangin po muna tayo. Panginoon, kayo po ang magpala sa aming pagbibigay. Alam po namin, Panginoon, na kapag kami ay malapit sa iyo at ang aming relasyon ay bunga ng pag-ibig sa iyo, maari at kaya namin ibigay ang aming buhay dahil sa grasya mo. Ito po ay inaalay namin sa iyo. Higit sa pag-alay namin, Panginoon, sa oras na ito ng aming kayamanan, material man o pinansyal na mga bagay na maari namin maibigay sa iyo. Ngayon pong oras na ito, turuan niyo po kaming lahat na nakikinig sa mensaheng ito na ialay ang aming buhay. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, sa mga nagnanais pong magbigay, ito po ang kamaraanan natin ng ating pagbibigay. We can give sa ating GCash/Maya 0917-528-1069 Claribel Abiera or BDO account number 000490440207 Claribel Castro. God bless you and may you offer your body as a living sacrifice. Isang mapagpala pong araw sa ating lahat. Grabe po talaga ang Panginoon and God is so powerful, so magnificent and it is absolutely life-changing. So, nasa third part na po tayo ng series natin when we forgot to pray at napaka-importante po na I'm hoping as we move along our sessions, naintindihan na po natin yung kapangyarihan at yung importansya ng panalangin. Because without those understanding, hindi natin po makikita yung benefit ng ating panalangin. Huwag po natin kakalimutan, nakikipag-usap tayo sa kapwa natin, sa kapitbahay natin, sa boss natin, sa driver ng isang sasakyan, maaring jeep, bus o ano man siya. So, ang pakikipag-usap po sa ating mga kapwa ay natural sa atin, maging dapat natural din ang pakikipag-usap natin at pakikinig sa boses ng Panginoon dahil ang kapakinabangan po nito, tayo po ang magbebenepisyo. At grabe po talaga kapag tayo ay patuloy na nakakapagpasakop lamang sa Panginoon. Imposible pong hindi tayo mababago ng mga bagay na ito. And so this is very important for all of us and I hope that you will enjoy it. So today, ano nga ba ang mangyayari pag hindi ka nag-pray? Spiritually, emotionally, communally, kasama po ang pamilya dyan, ano ba ang epekto ng kakulangan o kawalan ng panalangin? Pagpatuloy po natin
Sabi po sa 1 Samuel chapter 12 verse 23, si Samuel po to, and I'm reading from the NLT version. Kung maaari po kayong tumayo, that will be great. If not, that's absolutely fine. We're just exercising po yung pagrespeto natin sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sabi po rito, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord by failing to pray for you. And I will teach you the way that is good and right. Importante po na ma-acknowledge natin, matanggap natin ang katotohanan. Nung sinabi ni Prophet Samuel, ang hindi manalangin ay kasalanan, kaya kailangan po natin tanggapin ang katotohanan ito. Dahil ang sabi po ng Panginoon, when you pray in the book of Matthew chapter 6. So, inaasahan, inuutos ng Panginoon na tayo po ay manalangin. At kapag hindi po tayo nanalangin, balikan po natin yung mga pagkakataon sa ating karanasan bilang mga tao, ano ba ang nangyari sa atin nung hindi tayo na nalangin o patuloy tayong hindi na nanalangin. Kamusta ba ang buhay natin? Kamusta ba ang relasyon natin? Kamusta ba ang trabaho natin? Kamusta ba ang napakaraming bagay sa ating buhay? At kung maiintindihan natin ang kawalan ng kagandahan ng buhay dahil sa hindi tayo nananalangin, mag-uumpisa po tayo manalangin. Kaya bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, kayo po ang may kapal. Kayo po ang lumikha sa amin. Alam niyo, Panginoon, kung ano ang makakabuti at makakasama sa amin. Dalahin ko po, Panginoon, sa oras na to na ikaw po, O Diyos, ang mangusap, ikaw po, Panginoon, ang magpala, at ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng talino. Hindi lamang para maunawaan, hindi lamang para maintindihan ang importansya ng panalangin. Kung hindi ito po, Panginoon, ay magdulot sa amin ng mas malapit na relasyon sa iyo. Bigyan niyo po kami ng kakayahan na sundin ang iyong salita. Grasya na maibalik sa iyo yung pag-ibig na ginawad mo sa amin. Dahil Panginoon, kapag kami po ay nagmamahal sa iyo, tapos na ang buhay kristyanong kakomplikasyon. Napakasimple, Panginoon. Sundin namin ang first and greatest commandment. That is to love you with all of our heart, soul, mind, and strength. At makikita po namin ang pagbabago ng aming buhay. Lalong-lalo na po, Panginoon, pag tinuturo namin ito sa ibang tao dahil naranasan namin, natamasa namin ang sarap, ang sigla, ang kasaganahan ng pagmamahal sa iyo. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So yan po. Ayan. Ano nga ba ang epekto ng pag hindi panalangin sa ating soul? Ang soul po sa Biblia, huwag po natin kakalimutan, ay dalawang bagay kadalasan. Ito po ang ating faculty of thinking or your mind, yung faculty po ng emotions natin, which is our heart. Yun. At minsan po nadadagdag yung ikatlong elemento, which is, of course, yung spiritual side. Ito po yung connection ng Panginoon ng natin sa Panginoon. Sa John chapter 17 po, specific po ang sinasabi ni Jesus Christ kasi ito po ay panalangin niya para sa kanyang mga disipulo. Ayan po ang napaka-importante. Sabi po dyan, number one, tayo po ay nadidisconnect sa Panginoon, nawawala yung intimacy natin sa Kanya. John 17:3 from the NLT version says, and this is the way to have eternal life, to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth. Bakit importanteng makilala natin ang Panginoon? Bakit kailangan natin magkaroon ng relasyon sa Kanya? Kasi ito po ang pinakamagandang relasyon na maaari natin maranasan. At inutos po ito ng Panginoon doon sa, paano manalangin na guideline ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples. Sabi niya, when you pray, you start with Abba Father. Abba is actually a Jewish term of endearment para sa kanilang tatay. So, hindi siya yung formal na pag-address sa kanilang tatay, which is father. So, ang Abba ay nagsasabi na, I'm not only respecting my father, but I know I have a good relationship with him. So much so na pwede akong maglambing sa kanya. So, ang importante po dito, pag nakilala natin kasi ang Panginoon, mamamahal natin siya. Dahil ang dami niyang ginawa at gagawin pa sa ating buhay. Paano niya nilatag ang kagandahan ng plano para sa ating kinabukasan sa mundong ito at sa kabilang buhay, ibang klase po siya. Ibang klase ang pagbibigay ng Panginoon ng kapayapaan sa mga nakaangkla sa Kanya, ng kagalakan, sa umaasa sa Kanya, ng pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya. Nagkakaroon po kasi ng kakaibang pananaw o pamumuhay ang mga taong nagpapasakop sa Kanya. Kaya pag tayo po ay nawalan ng panalangin, hindi po natin ganda
o mapapalalim ang relasyon natin sa Panginoon. Ano po nangyari? Kapag nawala po ang Panginoon sa buhay natin, may papalit at papalit sa Panginoon. Meron po. At pag tinignan natin ang spiritual na mundo, dalawa lang ang spiritual na beings na nagkakaroon ng ano no ng competition sa atin, God and Satan. So kapag hindi po si God ang nasa pedestal ng ating buhay, may papalit po. Sino ang papalit? Si Satanas. Kaya kitang-kita po natin kaagad kung ano ang resulta ng buhay na hindi nagpapasakop sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kalawa po, tayo po ay nagiging mapurol, spiritually speaking. Hebrews 5:11 to 14 says, NLT version once again, kapag nare-read po tayo ng scriptures, kung maaari po kayo tumayo with me, that will be awesome. There is much more we would like to say about this, but it is difficult to explain, especially since you are spiritually dull and don't seem to listen. Solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. So, marami po akong experiences wherein ang Kristiyano, naniniwala siya sa isang bagay na mali, na akala niya tama. Katulad po ng isang magulang na ayaw niyang disiplinahin ang kanyang mga anak ayon sa Biblia. And fast forward, nung ang anak niya po ay naging teenager at naging young professional, nakita niya ang kapalpakan niya bilang magulang. Kasi naniwala siya sa tinuturo ng mundo kung paano dapat inaalagaan ng bata. Wag daw paluin, wag daw sigawan, wag daw pagsabihan. Kausapin na parang adult ang bata. Hindi nga siya adult eh. Bata nga siya eh. So, ibig sabihin, yung approach po ng Panginoon sa mga bata ay different sa approach niya sa mga adults, even in the manner like this. Ang solid food or solid spiritual meal or nourishment ay para sa mature. Ang milk, spiritual milk, ay para sa nag-uumpisa. So, ganun po ang dapat natin maintindihan. Marami pong kasinungalingan na pinapaniwalaan ng Kristiyano bilang katotohanan kasi hindi siya nananalangin. Kapatid, nananalangin ka ba? Nakikinig ka ba sa Panginoon? Nagpapasakop ka ba sa Kanya? Huwag natin kakalimutan na importante na tayo ay nakakaalam kung ano ang tama at ano ang mali. Ang nakakakilabot, marami po ako nakikitang mga tatay na mga Kristiyano na pinipilit ang kanilang mga anak na sumunod sa kanila, hindi sumunod sa Panginoon. Katlo, you open yourself up to spiritual attack. Kasi nanghihina tayo, wala tayong depensa. So madali tayong atakihin ng kaaway dahil hindi tayo nananalangin. Ephesians chapter 6 verse 18 says, pray in the Spirit at all times, and on every occasion, stay alert and be persistent in your prayers. So stay alert. Pray in the Spirit. Tuwing kailan? All times, every occasion. Masaya ka, malungkot ka, tagumpay ka, talunan ka, every time. Ano po nangyayari kapag nakapasok po ang kaaway? Ang gagawin po ng kaaway, ibababa tayo niyan para tayo ay magkasala. At sa isang taong nagkakasala, hindi yan masaya nagkakasala mag-isa. Maghahanap pa yan ng mga kadamay niya para siya ay may justification sa kanyang mga actions. So what happens to that person? Mandadamay siya, mga akit siya, at kung ikaw, let's say, ikaw mismo, hindi ka nananalangin, hindi mo pala alam, ang taong ito na pinagkakatiwalaan mo ay ginagamit ng kaaway para atakihin ang iyong relasyon sa Panginoon dahil hindi ka nananalangin, madali kang malilinlang kasi magtitiwala ka sa boses ng isang taong alam mo sa relasyon mo sa kanya mapagkakatiwalaan. Ngunit, meron mga kilala tayo at meron mga Kristiyano na nagpapanggap na sila ay sheep, pero in their they are actually wolves in sheep's clothing. First Peter chapter 5 verse 8 says, stay alert, watch out for your great enemy the devil. He prowls around like a lion looking for someone to devour. At ang unang sisiluin ng leon, dahil matalino sila, di sila mag-spend ng so much energy, ang pinakamahinang Kristiyano. So wag po natin nga kalimutan
na dahil tayo ay nadala ng sarili nating desires. We are tempted because of our own personal desires at pag hindi tayo nanalangin, wala tayong lakas para lagpasan yun dahil hindi tayo umaangkla sa Panginoon para makatanggap ng grasya. Nakakalungkot po siya. Tuloy po natin. You drift from God's will. So, hindi mo alam ang, ano nga ba, ang will ng Panginoon. Romans 12:2, NLT version. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Kapag hindi ka nananalangin, huwag kang mahibang na aakalain mong alam mo ang kagustuhan ng Panginoon. Imposible yon. Hindi mo siya maiintindihan dahil hindi ka konektado sa Panginoon. So, anong pagbabasihan ng panalangin, anong pagbabasihan ng decision mo na masasabi mo na will ng Panginoon yan? Kaya nga po sabi sa Proverbs 3:5-6, Trust in the Lord with all your heart, do not depend on your own understanding, seek His will in all you do, and He will show you which path to take. So, what will happen to you? You will become a person aligned sa will ng Panginoon. At syempre, kapag ginagawa mo ang will ng Panginoon, magkakamali ka ba? Hindi po. Syempre, minsan, makakaranas ka ng pagsubok, makakaranas ka ng atake sa iyong buhay, ngunit ito po ay alam natin na mangyayari kasi this is part and parcel of what the reality of obedience to the Lord is all about. So, huwag tayong magpalinlang na alam natin ang salita ng Diyos kung hindi tayo nananalangin. At lalong huwag tayong magpanggap na alam natin ang gusto niya kung hindi tayo nananalangin. Dahil, pag hindi ka nananalangin, again, sino yung pumapalit sa Kanya? The high place in your life, pag tinanggal mo ang Panginoon, will be replaced by the devil. At ang devil ang mamumuno sa buhay mo. And minsan, hindi na kailangan mamuno ng demonyo eh. Kasi, ikaw ay magdidesisyon magkasala na in the first place. So, ano naman ang emotional effects kapag ikaw ay hindi nananalangin? Tumataas po yung kaba ng ating dibdib, yung pagkataranta natin, yung pagkawalan natin ng kapayapaan. So, we become anxious. Philippians chapter 4 verse 6 to 7 NLT version, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Kailangan kang manalangin about everything. Kapag hindi ka nanalangin, ano mangyayari sa'yo? Magwo-worry ka. Ang ginagamit pong word sa worry ay nagmula sa Greek word that is equivalent to anxiety. Yung anxiety na hindi kayang tanggalin ng sariling effort. Ito yung anxiety na kailangan natin ng Panginoon para matungkab yung pag-aalala, yung agam-agam, yung takot, yung halo-halong kaba sa puso, sa isipan natin na alam natin may nangyayari hindi maganda sa ating buhay at kailangan natin itong ipanalangin para ang Panginoon ay magbigay daw ng ano? Kapayapaan sa ating buhay. Hindi sinabi ng Panginoon tatanggalin niya yung problema. Bibigyan ka ng kapayapaan at masusolusyonan ang problema na yun. Ano ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7 NLT version? Utos, commandment ng Panginoon through the Apostle Peter. Give all your worries and cares to God for He cares about you. Kadalasan po kasi kung bakit hindi natin inaalay, binibigay sa Panginoon ang anxiety natin. Kasi gusto natin makontrol yung buhay natin. Actually, kapag inalay mo sa Panginoon yun, magkakaroon ka ngayon ng katuwang sa iyong buhay. And it's going to be as simple as that. Next po, ano mangyayari? You feel alone and unsupported. Pero ang totoo, ang Panginoon is with us. He is Emmanuel, God with us. So ang sinasabi po ng panalangin sa atin, na andyan ang Panginoon. He is around us, He is above us, He is beneath us, He is everywhere. He is omnipresent, He is omniscient. He knows everything. He is omnipotent. He is all-powerful. Kaya nga po, kapag nananalangin ka ng tama, makikilala mo ang Panginoon, makikita mo ang pagbabago sa iyong buhay. So you are not alone. God is with you. Nakikinig siya sa iyo. At siya ay ang nag-aalala sa iyo. Kapag wala tayong panalangin, feeling natin mag-isa tayo, feeling natin hindi tayo naririnig, feeling natin hindi tayo nakikita, pakiramdam natin tayo ay naabandon na. Kaya maraming mga nag-iimo-imo.
sa ating mga kapaligiran. At minsan, tayo pa'y namumuno sa pag-iimo-imo natin. Pakiramdam natin, nakalimutan tayo ng Panginoon. Hindi. Tayo ang nakalimot sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, I am with you because I am Emmanuel, God with us. Jehovah Shammah. Sabi po sa Psalm 34 verse 18, the Lord is close to the what? The brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed. So kung tayo po ay nasa isang sitwasyon na hindi maganda, hindi paborable, tayo po ay umangkla sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon dyan, close to the brokenhearted. So our hearts will still be broken, at that stage na paglapit natin sa Panginoon, and when we allow God to heal that brokenness, that will happen. Hindi ibig sabihin paglapit natin sa Kanya, tanggal ka agad yun. No. We have to pray, we have to submit that to Him. And of course, ang importante dyan yung surrender. Sinusuko natin ang dahilan kung bakit tayo broken-hearted. At ano raw, sinasalba niya, salvation ay para sa mga tao na ang kanilang spirito ay talagang nadurog ng pagkakataon, ng mundo, o ng mga kapwa-tao. Ano pa raw nangyayari? Emotional effect? Naku po, lalo tayo nagiging bitter. Lalo tayong nagkakaroon ng galit, yung rage, yung enmity. Lalo tayo nagkakaroon ng mas pagkapit ng sama ng loob, yung parang hindi ka na makakatakas doon sa sama ng loob mo. Pero, ang Panginoon may solusyon. Pero kadalasan, ayaw natin dalin sa paanan ng Panginoon yung hurt. Minsan kasi, ini-enjoy natin yung sakit, ini-enjoy natin yung pain. Tapos nire-rehearse natin sa utak natin paulit-ulit. Malamang ito yung uusapan nila tungkol sa akin, malamang ito yung tingin nila sa akin, malamang ganito, malamang ganyan. Hinusgahan mo na yung mga taong nagmamahal sa iyo, hinusgahan mo na ang Panginoon dahil sa mga bagay na iyong in-entertain sa utak kasi hindi ka nananalangin. Hindi ka nakikinig sa Panginoon. Hindi ka nagbabasa ng kanyang salita. Kaya sabi sa Hebrews 12:15, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Kaya nga po ang hirap eh. Ako po, maraming beses na ako nahusgahan ng mga alaga ko, yung mga mahal ko sa buhay. Iniisip nila ganito ako, ganyan ako. Hindi pa ako nila kinakausap. Kung ano-ano na lang ang sinuksak nila sa utak nila about me. And sometimes, dahil ganun ang kanilang perspective, maghahanap ng kausap na maaring gusto nilang makita na ganun din ang pananaw nila laban sa akin. It's the same with God. We assume things about God. Things that are lies. Things that are, not helpful. Yun po yung nangyayari. Kaya nga po may mga simbahan ngayon na nagiging popular na hindi pinag-uusapan ng kasalanan at ang repentance simply because ayaw nilang marinig yung mga congregation na yun. At kadalasan po malalaki ang congregation na yan. At pupunta sila doon sa mga pastor na magsasabi ng kasinungalingan na ito para mapagpatuloy nila yung bitterness and resentment nila. Na justifiable yun dahil hindi nila kailangan isuko. So, ang prayer po ay nagpo-process ng pain. Ano nangyari pag dilagay mo sa kamay ng Panginoon ang iyong pain, ang iyong hurts, ang iyong bitterness, ang iyong resentment? He heals you. He gives you perspective. Pinapakita niya sa iyo yung mga anggulong hindi mo nakita. Pinapalambot niya yung puso mo para magpatawad o humingi ng tawad. At binibigyan niya ng kapangyarihan ang iyong emosyon para makapagpatawad ng ibang tao. At syempre, kapag hindi ka nanalangin, ang mangyayari sa'yo, hurts will become bitterness, offenses becomes resentment, and pain becomes poison. Marami po ako na-encounter ng mga tao na talagang nalalason na talaga sila ng ganong klaseng karanasan. Kasi pinili po nilang malason sila. Yun yung nakakalungkot. And of course, one of the things na nakakakilabot is nawawalan tayo ng pag-asa. Prayer reminds you God is at work. He's faithful. He keeps His promises. God is coming. Romans 15:13 from the New Living Translation says, pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. And you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Grabe. So, si Apostle Paul, interceding for the Roman Church, na ito yung mangyari sa kanila. 'Di ba? Na si God, okay? They will put their trust in God.
they will completely have joy and peace. And mag-overflow po ito with confident hope. Because of who? The power of the Holy Spirit. Kasi wala po tayong makakausap na tao na makakapag tanggal ng ano natin, ng kawalan ng pag-asa. Wala. Ang Panginoon lang ang magbibigay sa atin ng pag-igting, pagtibay ng pag-asa natin, lalong-lalo na sa panahon na madilim o punong-puno ng bagyo. Hallelujah. And of course, wag po natin kakalimutan, hope comes from God. Parang ganito po siya eh. Parang magulang, tas meron siyang anak, di po ba? So, yung magulang na matino, mapagmahal, paparamdam niya yung proteksyon sa kanyang mga anak, papakainin niya, magbabayad siya ng pangmatrikula, magbabayad siya ng pang ano, utilities. And so, yung mga bagay na yon originates from their parents. So, yung mga anak, recipients sila ng blessing ng parents nila. Do they need to earn yun? Hindi. They are still going to live in that house regardless if they are obedient or disobedient. Pag obedient, they will get some rewards. Kapag disobedient, mapapagalitan. Madidisiplina ng isang matinong magulang ang kanilang mga anak na nag-stray away. So ano nangyayari? They have that relationship with God at that relationship with their parents, and they know na ang parents sila at that stage ng buhay nila ay pag-asa nila para sila ay maproteksyonan, makapag-aral, makakain, at magkaroon sila ng higaan na pwede nilang tulugan. At syempre, yung komunidad ng pamilya. They don't need to do anything because they are children of that parent. Ganun din po sa Panginoon. Hope comes from God. He's going to give it to you if you but would pray. So, ano mangyayari? If you stop praying, yung nakikita mo, yun ang magiging impluwensya kung paano mo huhusgahan yung kapaligiran mo. Hindi mo makikita na God is at work behind the scenes. Nagkakaroon ka ng struggle and you think it's permanent because you're trying to control the situation. Yung burden na hindi mo dapat hawak ng Panginoon o dapat nasa ibang tao, kinukuha mo. Nawawala yung pananaw mo at pananampalataya mo na si God ay faithful. At syempre, dahil nawawalan ka ng pag-asa, despair creeps in. At kadalasan ano po nangyari sa mga taong may despair, kapag pera ang issue, mangungutang para iba, pambayad sa utang, isasangla ang bahay, isasangla ang ari-arian. Minsan, makikita po natin ito, piniprenda nila yung kanilang mga anak para maging katulong, para meron silang pera na magagastos nila para dun sa iba nilang anak. Ang Panginoon po, ayaw niya ng ganung buhay. Ang Panginoon po, bibigyan kanya ng gabay para ang mga bagay na yan ay mahinto. Hindi po, of course, may iwasan dahil nangyari na siya. Ang gagawin ng Panginoon, hahayaan niya ikaw magdesisyon kung tatanggapin mo ang grasya niya para mahinto ang mga bagay na ito. Kaya sa oras po na ito, nais ko po kayong anyayahan manalangin. Hallelujah. Nandito po tayo sa oras ng ating mensahe na ang Panginoon po ay nais kausapin tayo. And so I pray that today, listen to God. Listen to Him. And for the next minute or two, be alone with God and then we will pray together. Alam niyo po, ang daming gustong sabihin ng Panginoon. At kung ito po ay oras na nais mong isuko sa Kanya at bumalik sa Kanya at maintindihan na ikaw ay naapektuhan spiritually and emotionally, come to Him, surrender, and receive His grace. After that po, mananalangin tayo.
Panginoon, na kami po ay nagpapasalamat sa inyong presensya. Dalayan ko po, Panginoon, na magsimula po ang pagbabalik loob ng mga kapatirang kasama namin, Panginoon, sa mensaheng ito. Nakarinig, nabigyan ng conviction, naunawaan, para sila po, Panginoon, ay maging malaya sa kanilang spiritual na kondisyon na nagkakasala, sa kanilang emosyonal na kondisyon na nawawalan ng pag-asa o lumalalim, Panginoon, ang pagkalugmok sa kamunduhan. Ama, kayo po, Panginoon, ang magagawad ng kapangyarihan sa bawat isa, at kayo po, Panginoon, ang magbibigay ng solusyon sa mga agam-agam o problema nila, lalong-lalo na, Panginoon, sa kasalanang kinakain sila mula sa loob palabas. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, ng pusong mapagkumbaba upang sumuko, magpasakop, at mag-umpisa at manumbalik ang sigla sa panalangin. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po for joining us today. Again, we would like to encourage you to reach out to us. Kung dito po kayo nakaranas ng pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, reach out to us. We would like to offer you ang oportunidad na maging parte po ng ating simbahan. Sa mga kapatiran natin dito na kayo po ay naghahanap ng simbahan, naghahanap po kayo ng mga anak ng Diyos, ng isang pamilya, natutulungan kayong lumago, reach out to us and we would like to have that space with you. Sa mga nakinig po na mensaheng ito and you would like to participate and become a home church, reach out to us and we would like to talk to you and train you how you can become a home church partner para sa salvation in the name of Jesus. At sabay-sabay tayong magpupursue, iuusad po natin ang salita ng Diyos para sa kapangyarihan ng kanyang kaharian. Sa mga kasama po natin sa Zoom for this time, please do stay for a while. And of course, we would like to encourage you today, just to pray every time, in all occasions. God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you. Until next time, we will conclude our series on When We Forgot to Pray. Goodbye for now. See you next.